Sa isang marangyang mansyon sa gitna ng lungsod, kung saan ang bawat sulok ay kumikislap sa lampara at chandelier, nakatira ang pamilya de la Cruz, isa sa pinakakilala at pinakamayamang pamilya sa kanilang lugar. Ang bawat miyembro ng pamilya ay sanay sa marangyang pamumuhay. Mamahaling kotse, designer na damit, at mga handog na pagkain sa bawat hapunan ang araw-araw nilang karanasan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang lihim na bumabalot sa mansyon na halos walang sinuman ang nakakaalam. Si Marco de la Cruz, ang panganay na anak ng mayamang ama, ay kilala sa kanyang pagiging mayabang at mapanghusga. Sa murang edad, natutunan niyang gamitin ang kanyang yaman bilang sandata. Ang sinuman na nakalampas sa kanya, kahit gaano pa kahina o kaliit, ay hindi ligtas sa kanyang malupit na biro at panlilibak. Lalo na si Luningning, ang matagal ng katulong ng pamilya, na tahimik, masipag at maasahan sa lahat ng bagay sa mansyon. Araw-araw, habang si Luningning ay abala sa paglilinis, pagluluto at pag-aasikaso sa mga pangangailangan ng pamilya, si Marco ay hindi nag-aatubiling ipakita ang kanyang pagiging mapanlait. Katulong! Ano ba yan? Ang bagal mo naman. Kung hindi mo maayos ito, ako na ang gagawa, sigaw ni Marco habang naglalaro ng kanyang mamahaling laruan sa sala. Tahimik na ngumiti si Luningning. Hindi niya pinapakita ang galit o sama ng loob, bagkus ay iniisip ang paraan kung paano mapapanatiling maayos ang lahat. Para sa kanya, ang trabaho ay hindi lamang tungkol sa paglilingkod, ito ay isang paraan upang mapanatili ang kaayusan sa pamilya at protektahan ang kanilang ama sa mga hindi inaasahang pangyayari. Ngunit sa likod ng kanyang tahimik na ngiti, nag-ikot sa isip ni Luningning ang mga katanungan. Paano kaya kung malaman ni Marco ang katotohanan? Ano ang mangyayari kung mali ang aking hakbang? Tanong niya sa sarili habang maingat na inaayos ang mga baso sa kabinet. Isang umaga, habang nag-aayos ng silid, napansin niya ang isang nakatagong dokumento sa ilalim ng lamesa. Ang papel ay may tatak ng opisina ng kanilang ama, tila naglalaman ng lihim na impormasyon tungkol sa negosyo ng pamilya. Sa isang iglap, naunawaan ni Luningning ang bigat ng dokumento. Kung malalaman ito ng maling tao, maaaring masira ang reputasyon ng kanyang amo at ng kanilang pamilya. Diyos ko, ito na ang magtatakda kung paano mabubuhay ang pamilya, bulong niya sa sarili, habang hawak-hawak ang dokumento ng may kaba. Sa parehong sandali, pumasok si Marco sa silid. Uy, katulong! Anong ginagawa mo dyan? Tanong niya, halatang galit. Wala po, Ginoo. Nililinis ko lang po ang paligid, mahinahong sagot ni Luningning. Ngunit sa puso ni Luningning, alam niyang hindi ito simpleng dokumento. Ito ang magiging susi upang maiwasan ang isang malaking kapahamakan. At siya lamang ang makakatulong upang mailigtas ang kanilang ama mula sa mga plano ng ibang tao na nagtatangkang linlangin siya. Lumipas ang ilang araw, at unti-unting lumalalim ang pag-unawa ni Luningning sa panganib. Napag-alaman niya na may mga taong may masamang intensyon laban sa kanilang ama, mga kasamahan sa negosyo na nagnanais sirain ang pangalan at integridad niya. Ang bawat hakbang ay kailangang maingat, sapagkat isang maling galaw ay maaaring magdala ng malawak na kapahamakan. Isang gabi, habang tahimik ang buong mansyon, inilapit ni Luningning ang dokumento sa isang ligtas na lugar. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, narinig siya ni Marco. Luningning, anong ginagawa mo? Sigaw niya, halatang nagulat. Ginoo, kailangan po ninyong maniwala sa akin. Ito po ay para sa kapakanan ng pamilya, paliwanag ni Luningning. Ngunit si Marco, na nasanay sa pagmamaliit sa katulong, ay hindi agad naniwala. Ha! Alam ko na. Baka gusto mo lang makakuha ng pansin. Katulong ka lang, paano mo ako malalampasan? Tahimik na tumingin si Luningning kay Marco. Alam niyang kailangan niyang ipakita ang katotohanan sa paraang hindi basta maunawaan ng isang mayabang na bata. Sa puso niya, hindi siya naglilingkod para sa papuri o pasasalamat, ang kanyang tungkulin ay protektahan ang pamilya, kahit gaano kasakit ang pagtanggap ng pangmamaliit. Sa mga sumunod na araw, napansin ni Marco na may kakaibang nagbago sa paraan ng kanyang katulong. Mas determinado si Luningning, mas maingat, at tila may tinatago sa kanyang mga mata, isang lihim na hindi maipaliwanag. Sa bawat galaw ni Luningning, nararamdaman ni Marco ang kakaibang tensyon sa hangin. Bakit kaya tila may iniisip siya na hindi ko alam, bulong ni Marco sa sarili habang nakatingin sa kanya mula sa sala. Katulong lang siya,
pero bakit parang mas nakakaalam siya kaysa sa akin? Kinabukasan, dumating ang mga bisita sa mansyon, mga taong may kinalaman sa negosyo ng kanyang ama. Habang abala ang lahat, maingat na inilapit ni Luningning ang dokumento sa ama. Tatanda po, may mahalagang impormasyon po ako tungkol sa negosyo, mahinahong sabi niya, halos nanginginig sa kaba. Nagulat ang ama. Hindi niya inaasahan na ang tahimik na katulong na ito ay may alam tungkol sa isang masamang plano laban sa kanila. Nang mabasa niya ang dokumento, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon, namutla, ngunit maihalong pasasalamat at pagkagulat. Ito ang huling sandali na kailangan natin upang protektahan ang pamilya, bulong ng ama, halos hindi makapaniwala. Sa parehong pagkakataon, si Marco ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang katulong na palaging minamaliit at pinagtatawanan niya ay siya palang dahilan upang mailigtas ang buong pamilya. Ang bawat biro, bawat insulto na ibinato niya kay Luningning ay nagbunga lamang ng kanyang sariling pagkakamali. Mula noon, unti-unti nagbago si Marco. Natutunan niyang pahalagahan ang mga taong tahimik ngunit tapat. Hindi lahat ng may kapangyarihan ay may karunungan at hindi lahat ng tahimik ay walang lakas. Luningning, sa kabila ng lahat ng minsay galit at pangmamaliit sa kanya, ay nanatiling matatag at mapagpakumbaba. Alam niya na ang kanyang tunay na halaga ay hindi nasusukat sa kung paano siya tinitingnan ng iba, kundi sa kung paano siya nakakatulong sa mga taong mahalaga sa kanya. Ang mansyon ay bumalik sa normal na ritual, mga bata ay naglalaro, ang ama ay abala sa negosyo, at si Marco ay natutong maging mas responsable at maingat. Ngunit sa bawat sulok ng mansyon, naroon ang alaala ng isang katulong na tahimik, ngunit may tapang, na nagligtas sa kanilang pamilya nang hindi alam ng iba. Sa loob ng mga susunod na linggo, nagsimula rin si Marco na mas malapitan si Luningning. Nakita niya ang tunay na dedikasyon at kabutihang loob ng katulong, na hindi nagbabago kahit paulit-ulit siyang minamaliit. Natutunan niyang makinig at magtanong, at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang halaga ng isang taong tahimik, ngunit may puso. Habang nag-uusap sila minsan sa likod ng kusina, mahina ngunit malinaw ang boses ni Marco. Luningning, pasensya na sa lahat ng nagawa kong mali. Hindi ko noon na-appreciate ang lahat ng ginagawa mo. Ngunit pumiti si Luningning, tahimik na sinasabi na ang tunay na kabutihan ay hindi naghihintay ng ganti. Sa halip, ang kanyang aksyon ay patuloy na proteksyon sa pamilya na mahalaga sa kanya. Matapos ang pangyayaring iyon, unti-unting nagbago ang dinamika sa loob ng mansyon. Si Marco, na dati ay palaging mapanghusga at mayabang, ay nagsimulang magmasid sa bawat kilos ni Luningning. Hindi niya maalis sa isip ang ideya na ang katulong na ito, na palaging minamaliit niya, ang nagligtas sa kanilang pamilya mula sa isang napakalaking kapahamakan. Ngunit sa kabila ng pagbabago sa ugali ni Marco, hindi pa rin ganap na naipapakita ni Luningning ang buong katotohanan. Alam niyang may mas malalaking panganib na patuloy na nagbabantay sa kanilang pamilya, at ang bawat galaw niya ay kailangang maingat. Isang umaga, habang abala sa kusina si Luningning, narinig niya ang boses ni Marco mula sa sala. "Katulong, bakit palagi kang maaga sa lahat ng ginagawa mo?" Tanong ni Marco, halatang maihalong interes at pag-aalala. Tahimik nang umiti si Luningning. "Ginoo, para po masigurado kong maayos ang lahat, bago pa man magsimula ang araw," sagot niya. Hindi alam ni Marco na sa bawat maagang paghahanda ni Luningning, tiniyak niya na walang sinuman ang makakagawa ng pagkakamali na makakapinsala sa negosyo o reputasyon ng kanilang ama. Sa katunayan, siya na ang tahimik na bantay ng kanilang pamilya. Ilang araw ang lumipas, at may dumating na lihim na sulat para sa ama ng pamilya. Ito ay nagmula sa isang taong hindi kilala, nagbabala tungkol sa isang plano laban sa negosyo. Ang sulat ay malinaw, naglalaman ng mga detalye na kung hindi maagapan, maaaring mawala ang kanilang kayamanan at karangalan. Agad na ipinakita ni Luningning ang sulat sa ama. "Tatanda, may natanggap po akong lihim na mensahe na nagbabala tungkol sa inyong negosyo," mahinahong sabi ni Luningning. Namutla ang ama. "Sino ang magpapadala nito?" tanong niya, hindi maalis ang kaba sa boses. "Hindi po natin alam, tatay. Pero may paraan po tayo upang maiwasan ang anumang kapahamakan," tugon ni Luningning, tahimik ngunit determinado. Ngunit si Marco, na nakikinig sa malayo, ay hindi makapaniwala. "Katulong lang siya, pero bakit parang mas alam niya pa ang nangyayari kaysa sa akin?" bulong niya sa sarili. Sa gabing iyon, nagpasya si Luningning na magsagawa ng masusing imbestigasyon.
Tahimik niyang sinuri ang mga dokumento, tinanong ang mga tauhan ng negosyo, at tiniyak na walang bakas ang kanyang ginagawa. Hindi niya gusto na malaman ito ng iba, lalo na ni Marco, sapagkat alam niyang baka maging sagabal ito sa plano niya na protektahan ang pamilya. Ngunit ang swerte ni Luningning ay hindi nagtagal. Sa isang pagkakataon, nakita siya ni Marco na nagbabasa ng lihim na dokumento. "Katulong ano nang ginagawa mo?" tanong ni Marco, halatang nagulat at maihalong galit. "Ginoo, hindi po ito para sa pansariling interes ko. Ito po ay para sa kapakanan ng pamilya," paliwanag ni Luningning, tahimik ngunit may determinasyon. Hindi nagustuhan ni Marco ang sagot. "Ha? Lagi mo na lang sinasabi na para sa pamilya, pero bakit palagi kang may tinatago?" Tahimik na tiningnan ni Luningning si Marco. Alam niyang hindi madaling maunawaan ng isang mayabang na bata ang bigat ng responsibilidad na kanyang pinapasan. Ngunit hindi niya ito pinansin at nagpatuloy sa kanyang gawain, alam niyang may mas malaki pang panganib na dapat harapin. Sa mga sumunod na araw, may napansin si Marco. Ang katulong na palaging minamaliit niya ay tila may koneksyon sa ilang lihim na operasyon ng negosyo ng kanyang ama. Napagtanto ni Marco na may kakayahan si Luningning na gawin ang mga bagay na siya, sa kabila ng yaman, ay hindi pa natutunan. Bakit kaya tila mas maalam siya sa lahat ng nangyayari, bulong ni Marco sa sarili. Katulong lang siya, pero parang maihigit siyang nakikita kaysa sa akin. Sa parehong panahon, si Luningning ay nakipag-ugnayan sa isang matagal ng kaibigan ng kanyang ama, isang taong bihasa sa investigasyon at seguridad ng negosyo. Pinayuhan siya na manatiling maingat, huwag magpabaya, at tiyaking walang nakakaalam sa kanyang mga hakbang. Isang gabi, may dumating na grupo ng mga taong may masamang intensyon. Plano nilang iligaw ang negosyo at sirain ang pangalan ng ama ng pamilya. Ngunit dahil sa mga hakbang ni Luningning, nahadlangan ang kanilang plano bago pa man ito maisakatuparan. Si Marco, na nakasaksi sa lahat ng ito, ay hindi makapaniwala. Ang katulong na palaging minamaliit niya, na para sa kanya ay walang halaga, ay siya palang nagligtas sa kanilang pamilya mula sa malaking kapahamakan. "Hindi ko akalain si Luningning," bulong ni Marco, halos hindi makapaniwala. Dito nagsimula ang unti-unting pagbabago sa puso at isip ni Marco. Natutunan niyang pahalagahan ang mga taong tahimik, ngunit may katapatan at tapang. Hindi lahat ng mayaman ay may karunungan at hindi lahat ng tahimik ay walang lakas. Ngunit hindi natapos ang panganib. Alam ni Luningning na may mas malalaking hamon pa sa hinaharap. Kailangan niyang manatiling matatag, mapagpakumbaba, at laging handa sa anumang panganib na maaaring dumating. Sa huli ng part 2, napagtanto ni Marco na ang tunay na kahulugan ng lakas ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa dedikasyon at tapang na ipakita ng isang tao, kahit tahimik at minamaliit ng iba. Matapos ang nakaraang pangyayari, unti-unting naging mas maingat si Marco sa kanyang mga kilos. Napansin niya ang determinasyon at katalinuhan ni Luningning na sa kabila ng palaging pangmamaliit sa kanya, ay nanatiling matatag at maaasahan. Ngunit sa likod ng kanyang pagbabago, hindi pa rin siya ganap na naiintindihan ni Marco, lalo na ang kabuuang lawak ng sakripisyo at dedikasyon ni Luningning para sa pamilya. Isang araw, habang naglilinis sa silid si Luningning, may napansin siyang kakaibang kilos sa labas ng mansyon. May ilang taong hindi kilala ang palihim na nagmamasid sa paligid, tila may pinaplano laban sa kanilang ama. "Hindi ko pwedeng hayaan na mangyari ulit ang kapahamakan," bulong ni Luningning sa sarili. Agad niyang iniulat sa ama ang nakita niya. "Tama ka, anak. Kailangang mag-ingat tayo," tugon ng ama, halatang may kaba sa boses. Si Marco, na nakikinig sa kanilang usapan, ay hindi makapaniwala. "Katulong lang siya pero parang mas alam niya pa ang nangyayari kaysa sa akin," bulong niya sa sarili. Sa gabing iyon, nagdesisyon si Luningning na magbantay sa paligid ng mansyon. Tahimik niyang inobserbahan ang bawat kilos ng mga taong kahina-hinala, nagtatakda ng mga hakbang upang maiwasan ang anumang panganib. Ngunit hindi iyon naging madali. Ang ilan sa mga taong iyon ay bihasa at may sariling plano upang siraan ang negosyo ng pamilya. Kinailangan ni Luningning na mag-isip ng mabilis at gumawa ng matatalinong hakbang upang hindi mahuli ang kanilang ama sa panganib. Habang ginagawa niya ito, naaalala niya ang mga araw na siya ay palaging minamaliit ni Marco. Ngunit sa halip na magalit, ginamit niya iyon bilang inspirasyon. Ang bawat insulto, bawat panlilibak ay naging motibasyon upang mas maging matalino at maingat sa kanyang mga kilos.
Isang gabi, narinig ni Luningning ang mga boses sa likod ng mansyon. Agad niyang sinilip ang paligid at nakita ang 3 taong nagtatangkang pumasok sa bakuran. Hindi ko pwedeng hayaang makapasok sila, bulong niya. Agad siyang kumilos, tahimik na inalis ang mga ilaw sa paligid at nagtakda ng mga patibong gamit ang mga simpleng kagamitan sa mansyon. Pagkatapos ng ilang sandali, ang mga intruder ay naipit at natigil sa kanilang plano. Ngunit bago pa man sila tuluyang mahuli, naramdaman ni Luningning ang presensya ng isa pang tao, mas malakas, mas mapanganib, at tila may higit na plano kaysa sa nakaraang mga intruder. Ang presensya ng bagong panganib ay nagdulot ng matinding tensyon sa mansyon. Alam ni Luningning na hindi ito simpleng pangyayari. Ang bawat kilos niya ay kailangang maingat, at bawat desisyon ay may malaking epekto sa kaligtasan ng pamilya. Kinabukasan, ipinaliwanag niya sa ama ang nangyari. Tatay, may bagong panganib na dumating. Hindi tulad ng dati, mas maingat at mas mapanganib, sabi ni Luningning, tahimik ngunit determinado. Agad na nagpasya ang ama na palakasin ang seguridad ng mansyon. Nag-hire sila ng mga bihasang tauhan at tiniyak na ang bawat sulok ay bantay sarado. Ngunit si Luningning, bilang pangunahing tagabantay, ay nanatiling alerto sa bawat galaw ng mga tao sa paligid. Samantala, si Marco ay hindi makapaniwala sa kakayahan ni Luningning. Nakita niya ang tapang at katalinuhan na minsang hindi niya pinahalagahan. Sa kanyang isipan, unti-unti niyang naiintindihan ang tunay na halaga ng isang taong tapat at dedikado. Ngunit ang mga pangyayari ay nagdulot din ng pagbabago sa relasyon nila. Hindi na lamang si Marco ang natututo mula kay Luningning, kundi pareho silang nagsimulang magtulungan sa mga mahihirap na sitwasyon. Ang dating mapanghusga at mayabang na anak ay natutong makinig, magtanong, at higit sa lahat, pahalagahan ang bawat tao sa kanilang paligid, lalo na ang katulong na matagal niyang minamaliit. Isang gabi, habang nag-uusap sila sa likod ng mansyon, sinabi ni Marco, Luningning, hindi ko akalain na ikaw ang magtataguyod sa kaligtasan ng pamilya. Pasensya na sa lahat ng nagawa kong mali. Ngunit bumiti si Luningning, tahimik na sinasabi na ang tunay na kabutihan ay hindi naghihintay ng ganti. Sa halip, ang kanyang aksyon ay patuloy na proteksyon sa pamilya na mahalaga sa kanya. Ngunit ang panganib ay hindi pa tapos. May natuklasang lihim si Luningning, isang plano na mas malaki, mas mapanganib, at maaaring sirain ang lahat ng kanilang pinaghirapan. Kailangan niyang gumawa ng mas matalinong hakbang upang harapin ito. Sa huling bahagi ng part 3, nakatayo si Luningning sa balkonahe ng mansyon, tanaw ang malawak na lungsod sa dilim ng gabi, at iniisip ang mga susunod na hakbang. Alam niyang ang kanyang tapang, katalinuhan, at dedikasyon ay susi upang mapanatiling ligtas ang pamilya. Ngunit alam din niya na ang bawat galaw ay may kaakibat na panganib, at ang darating na laban ay magtatakda kung sino ang tunay na mananalo sa huling laban ng katapatan at kayamanan. Matapos ang mga nakaraang pangyayari, ramdam ni Luningning na ang panganib ay hindi na basta-basta. Ang mga taong may masamang intensyon laban sa pamilya de la Cruz ay mas maingat, mas mapanganib, at tila may higit pang plano upang sirain ang kanilang negosyo at reputasyon. Isang hating gabi, habang tahimik ang buong mansyon, napansin ni Luningning ang kakaibang galaw sa bakuran. May mga anino ng tao na palihim na lumalapit sa bahay, at ramdam niya na hindi ito simpleng paglapit lamang. Hindi ko pwedeng pabayaan ang mga ito, kailangan kong kumilos ngayon, bulong niya sa sarili, habang mabilis, ngunit maingat na naglalakad sa paligid ng mansyon, tiniyak na hindi siya mahuli ng mga intruder. Samantala, si Marco ay nakatingin mula sa bintana, hindi makapaniwala sa nakikita. Katulong lang siya pero parang superhero na ang tapang at katalinuhan, bulong niya. Hindi niya maalis sa isip na ang lahat ng aksyon ni Luningning ay hindi lamang tungkol sa trabaho, ito ay para sa kaligtasan ng kanilang pamilya. Sa pagkakataong iyon, nagsimula na ang aktwal na panganib. 3 grupo ng mga intruder ang sabay-sabay na pumasok sa bakuran, bawat isa ay may kanya-kanyang misyon. Ang unang grupo ay para sirain ang seguridad, ang pangalawa ay para magnakaw ng mahahalagang dokumento, at ang pangatlo ay para siraan ang reputasyon ng pamilya sa publiko. Ngunit dahil sa maingat na plano ni Luningning, nauna siyang nakapaghanda. Pinuntahan niya ang bawat posibleng pasukan at naglatag ng mga patibong at sirena na tahimik ngunit epektibo. Bawat galaw ng mga intruder ay kanyang nasubaybayan at bawat hakbang ay kanyang tinugunan ng mabilis.
Habang nagaganap ang tensyon, napansin ni Marco na si Luningning ay hindi natatakot kahit na mas marami at mas malalakas ang kalaban. Sa halip, siya ay nakatuon, maingat, at mabilis magdesisyon. Wow, hindi ko alam na ganito siya kagaling, bulong ni Marco sa sarili, halatang nagulat sa kanyang sariling damdamin. Sa gitna ng kaguluhan, isang grupo ng intruder ang nakalusot sa isang side entrance. Agad na sinalubong ni Luningning ang mga ito. Isang mabilis at tahimik na laban ang naganap, ginamit niya ang kanyang katalinuhan upang iwasan ang pisikal na laban, at sa halip ay nilinlang ang mga kalaban gamit ang patibong at simpleng diskarte. Ngunit bago pa man matapos ang laban, naramdaman ni Luningning na may mas malakas at mas mapanganib na tao sa likuran niya. Isang misteryosong lalaki, bihasa sa taktika, ang lumitaw mula sa dilim. Alam ni Luningning na hindi ito basta intruder, ito ay may mas malaking plano upang sirain ang kanilang pamilya. Hindi ko pwedeng hayaang magtagumpay siya, bulong niya sa sarili. Agad siyang kumilos, tahimik ngunit mabilis, ginagamit ang kanyang kaalaman sa estratehiya at seguridad ng mansyon upang imanipula ang sitwasyon. Sa parehong oras, si Marco ay lumabas sa kanyang kwarto at tinulungan si Luningning. Luningning, sabay tayo sa laban na ito, sigaw niya, handang protektahan ang pamilya. Magkasama nilang hinaharap ang panganib, si Luningning bilang utak at si Marco bilang suporta. Sa bawat galaw, pinatunayan ni Luningning na ang katalinuhan at dedikasyon ay higit na makapangyarihan kaysa sa kayamanan o lakas ng kalaban. Habang tumatagal ang laban, naisip ni Luningning ang bawat hakbang ng kanyang mga kalaban, at bawat desisyon ay ginawa ng may buong puso at tapang. Nakita niya na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa pisikal na kapangyarihan, kundi sa katalinuhan, dedikasyon, at kabutihang loob. Sa huling bahagi ng gabi, matapos ang matinding laban, tuluyang naitaboy ang mga intruder. Napagtanto ni Marco ang kabutihan at tapang ni Luningning sa isang paraan na hindi niya inaasahan. Luningning, hindi ko alam na ganito kakagaling. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa pamilya, malumanay na sabi ni Marco, halatang maihalong pagkamangha at pasasalamat. Ngunit tahimik nang umiti si Luningning, alam niyang ang kanyang tungkulin ay hindi nagtatapos sa tagumpay lamang. Marami pang panganib ang darating, at ang kanyang dedikasyon ay patuloy na susi upang mapanatiling ligtas ang pamilya. Sa wakas ng Part 4, natutunan ni Marco ang pinakamahalagang aral, ang katotohanan ng lakas at tapang ay hindi nasusukat sa kayamanan o kapangyarihan, kundi sa kabutihan, dedikasyon, at tapang na ipakita kahit sa gitna ng panganib. Matapos ang matinding panganib na hinarap ng pamilya de la Cruz, unti-unti silang nakabalik sa normal na ritual ng kanilang araw-araw na buhay. Ang mansyon, na dati ay tahimik at puno ng tensyon, ay muli nang nagkaroon ng sigla. Ang mga bata ay naglalaro sa malalawak na kwarto, ang ama ay muling abala sa kanyang negosyo, at si Marco ay nagiging mas maingat at responsable sa bawat kilos niya. Ngunit para kay Luningning, alam niyang ang tunay na laban ay hindi nagtatapos sa simpleng tagumpay laban sa mga intruder. Ang bawat araw ay isang hamon, at ang kanyang dedikasyon ay patuloy na susi upang mapanatiling ligtas ang pamilya at ang kanilang kayamanan. Isang araw, habang nag-aayos ng mga kagamitan sa kusina, lumapit si Marco kay Luningning. Luningning, gusto kong magpasalamat sa lahat ng ginawa mo para sa amin. Hindi ko alam kung paano namin nalampasan ang panganib kung wala ka, malumanay niyang sabi, ay halong pagkamangha at pasasalamat. Ngunit tahimik nang umiti si Luningning, alam niyang ang kanyang ginagawa ay hindi para sa papuri o pasasalamat. Ang kanyang aksyon ay bunga ng pagmamahal sa pamilya, dedikasyon, at kagustuhang protektahan ang mga taong mahalaga sa kanya. Sa parehong araw, nagdesisyon ang ama ng pamilya de la Cruz na bigyan si Luningning ng espesyal na pagkilala. Luningning, matagal ka na naming kasama sa pamilya, at nakita namin kung gaano ka kagaling, tapat, at mapagpakumbaba. Ngayon, nais naming pasalamatan ka sa lahat ng ginawa mo, sabi ng ama, halatang emosyonal. Hindi makapaniwala si Luningning. Ang tahimik na katulong na palaging minamaliit ni Marco, ay ngayon nakatanggap ng pagkilala mula sa buong pamilya. Ngunit sa halip na ipagmalaki ang sarili, nanatili siyang mapagpakumbaba at patuloy na nagtatrabaho ng buong puso. Samantala, si Marco ay unti-unting natututo ng pinakamahalagang aral. Natutunan niyang ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa yaman, kapangyarihan, o titulo, kundi sa kabutihan, dedikasyon, at tapang ng isang tao, lalo na ng tahimik ngunit matapat na naglilingkod sa kapakanan ng iba.
Sa mga sumunod na linggo, unti-unting nagbago ang relasyon nila. Nagkaroon ng mas malalim na pag-unawa at respeto si Marco para kay Luningning. Natutunan niyang makinig, magtanong, at higit sa lahat, pahalagahan ang bawat tao sa kanilang paligid. Ang dating mayabang at mapanghusga na anak ay natutong maging mahinahon at responsable. Ngunit ang kwento ay hindi lamang tungkol sa tagumpay at pagkilala. Ito rin ay tungkol sa aral na natutunan ng bawat isa. Ang dedikasyon at katapatan ay higit na mahalaga kaysa sa yaman at kapangyarihan. Ang isang tahimik at mapagpakumbabang tao ay maaaring maging pinakamalakas na sandigan sa gitna ng panganib. Ang bawat pagkakamali, insulto, o pangmamaliit ay maaaring magsilbing aral at inspirasyon upang mas maging matalino at maingat sa mga susunod na hakbang. Ang pamilya, pagmamahalan, at tiwala ay ang pinakamahalagang kayamanan, higit pa sa anumang material na bagay. Sa pagtatapos ng kwento, si Luningning ay nakatayo sa balkonahe ng mansyon, tanaw ang lungsod sa dilim ng gabi. Ramdam niya ang katahimikan at seguridad na kanyang pinaghirapan at ipinaglaban. Alam niyang ang bawat hakbang, bawat sakripisyo, at bawat tahimik na paglilingkod ay nagbunga ng tunay na tagumpay, hindi lamang para sa kanya, kundi para sa buong pamilya de la Cruz. Si Marco naman ay nakaupo malapit sa kanya, tahimik ngunit puno ng pagkamangha at respeto. Luningning, salamat sa lahat. Ngayon ko lang na-realize na ang tunay na kayamanan ay hindi lamang pera o ginto, kundi ang mga taong tapat at may puso, bulong niya. At sa mansyon na dati ay puno ng tensyon at pang-aapi, muling bumalik ang kapayapaan. Ang pamilya ay mas matatag, mas nagkakaisa, at mas nagmamahalan. Ang katulong na dati ay minamaliit, ngayon ay kinikilala at pinapahalagahan bilang huling pag-asa ng pamilya, at bilang inspirasyon para sa lahat na ang kabutihan, tapang, at dedikasyon ay higit sa anumang kayamanan. Sa huli, ang mansyon ng De La Cruz ay naging simbolo ng aral. Kahit sa gitna ng yaman at karangyaan, ang tunay na lakas ay nakikita sa tahimik ngunit tapat na puso ng bawat miyembro, mula sa pinakakaunti hanggang sa pinakamayaman.